Your concern is human rights. Mine is human lives. Si Rodrigo Duterte ay isang politiko at abogado na nagsilbing Pangulo ng Pilipinas mula 2016 hanggang 2022. Siya ay naging kilala dahil sa kanyang mga kontrobersyal na polisiya at estilo ng pamumuno. Bago maging Pangulo, naging alkalde siya ng Davao City sa loob ng mahigit 22 taon na nagbigay sa kanya ng reputasyon bilang isang leader na matigas laban sa kriminalidad. Narito ang ilan sa mga naging hakbang at nagawa ni Duterte sa ilalim ng kanyang administrasyon. War on Drugs. Isang pangunahing tampok ng kanyang pamumuno ang malupit na kampanya laban sa iligal na droga. Ang kanyang war on drugs ay nagdulot ng maraming patayan na naging kontrobersyal dahil sa mga umano'y extrajudicial killings, EI. Sa kabila ng mga kritisismo mula sa lokal at internasyonal na komunidad, ipinagpatuloy niya ang kampanyang ito bilang isang hakbang upang bawasan ang mga krimen at masugpo ang problema sa droga. Build program. Ang administrasyon ni Duterte ay naglunsad ng malawakang programang pang-imprastruktura na tinatawag na Build. Layunin nitong mapabuti ang mga kalsada, tulay, paliparan, at iba pang imprastruktura na magpapasigla sa ekonomiya ng bansa. Pagpapaigting ng ugnayan sa China. Sa ilalim ni Duterte, nagkaroon ng pagbabago sa ugnayan ng Pilipinas sa China. Ibinaba niya ang mga tensyon sa usaping teritorya sa West Philippine Sea at pinili ang diplomatikong paglapit sa China, sa kabila ng mga desisyon ng United Nations na pabor sa Pilipinas, hinggil sa mga karapatan sa teritoryo. Tax Reform for Acceleration and Inclusion, TRAIN Law. Pinagtibay ni Duterte ang TRAIN Law, na layuning baguhin ang sistema ng buwis sa bansa. Layunin nito na makalikom ng pondo para sa mga proyekto ng gobyerno, pati na ang pagpapalawak ng mga serbisyong pampubliko, tulad ng edukasyon at kalusugan. COVID-19 Pandemic Response. Ang administrasyon ni Duterte ay naharap sa malaking hamon ng COVID-19 pandemya. Pinangunahan niya ang mga hakbang tulad ng mga lockdowns, pagpapatupad ng health protocols, at pagpapabilis ng pagbili at distribusyon ng mga bakuna. Gayunpaman, may mga kritisismo sa mga hakbang na ito, pati na rin ang mga issue sa kakulangan ng suporta para sa mga apektadong mamamayan. Pagpapalakas ng Anti-Terrorism Law. Noong 2020, nilagdaan ni Duterte ang Anti-Terrorism Act, isang kontrobersyal na batas na layuning labanan ang terorismo. Ang batas ay kritisado ng mga human rights group dahil sinasabing maaari itong gamitin upang hadlangan ang mga karapatang pantao at magdulot ng abuso sa kapangyarihan. Sa kabuuan, ang pamumuno ni Duterte ay puno ng mga hakbang na mayroong parehong suporta at pagtuligsa mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Habang nakamit niya ang ilang tagumpay sa mga aspeto ng infrastruktura at ekonomiya, ang kanyang mga pulisiya, lalo na ang sa human rights, ay patuloy na pinag-uusapan at pinagtatalunan. Si Rodrigo Duterte, bilang isang leader, ay kilala sa paggamit ng mga matitinding salita at pahayag na madalas ay nagiging kontrobersyal. Narito ang ilang mga makabagbag damdaming pahayag ni Duterte na nagmarka sa kanyang mga talumpati at pananaw. I will kill you. Isa sa pinakakilalang pahayag ni Duterte ay ang kanyang banta sa mga drug addicts at pushers, kung saan sinabi niyang papatayin niya ang mga ito upang sugpuin ang problema ng iligal na droga sa bansa. Don't care if I go to hell, as long as it can help the Filipino people. Sa pahayag na ito, ipinakita ni Duterte ang kanyang matinding dedikasyon sa paglilingkod sa bayan, kahit na may mga kumukwestiyon sa kanyang mga pamamaraan. If you're into drugs, I will kill you. I will just dump you in Manila Bay and fatten the fish there. Isang halimbawa ng kanyang mga matinding pahayag na nagdulot ng takot at pagkabahala sa mga kritiko ng kanyang war on drugs. Ang mga ganitong pahayag ay nagbukas ng debate hinggil sa mga karapatang pantao. I will resign if you can prove I stole even a single centavo. Ipinahayag ni Duterte ang kanyang matinding paninindigan na hindi siya nagnakaw mula sa kaban ng bayan at nagbigay siya ng hamon sa mga nagsasabing may tinatago siyang yaman. I do not believe in heaven. I do not believe in hell. It's a joke, it's a fairy tale. Sa isang pagkakataon, sinabi ni Duterte ang pahayag na ito hinggil sa kanyang pananaw sa relihiyon na nagdulot ng kontrobersya, lalo na sa mga devout na Kristiyano sa bansa. I have a special place in hell for you, idiots. Isa pang pahayag ni Duterte na nagpapakita ng kanyang galit at matinding opinyon laban sa mga oposisyon at mga kritiko ng kanyang administrasyon. Ang mga pahayag ni Duterte ay madalas na nagiging usap-usapan dahil sa kanilang matitinding tono at minsan ay hindi pangkaraniwang pamamaraan ng pagpapahayag ng opinyon. Ang mga ganitong salita ay nagiging sanhi ng mga debates tungkol sa estilo ng pamumuno at sa epekto nito sa lipunan at sa mga karapatang pantao.
Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Pilipinas ay kasalukuyang nahaharap sa mga seryosong akusasyon at legal na hamon. Noong Marso 11, 2025, siya ay inaresto sa Manila, Pilipinas, batay sa isang warrant mula sa International Criminal Court, na nag-aakusa sa kanya ng mga krimen laban sa sangkatauhan, kaugnay ng kanyang malupit na kampanya laban sa droga noong siya ay alkalde ng Davao at Pangulo ng bansa. Matapos ang kanyang pag-aresto, siya ay dinala sa The Hague, Netherlands, kung saan siya ay haharap sa paglilitis. Ang mga akusasyon laban sa kanya ay may kinalaman sa mga extrajudicial killings na naganap mula Nobyembre 2011 hanggang Marso 2019, isang panahon kung kailan siya ay may mga posisyon sa gobyerno. Ang kanyang pag-aresto at ang mga kasong isinampa laban sa kanya ay nagdulot ng magkakaibang reaksyon sa Pilipinas. May mga nagsasabing ito ay isang hakbang tungo sa katarungan para sa mga biktima ng kanyang kampanya laban sa droga, habang ang ilan naman ay naniniwalang ito ay isang anyo ng pampulitikang panunupil. Sa ngayon, si Duterte ay nasa kustodya ng ACT at patuloy na haharap sa mga legal na proseso na may kinalaman sa mga akusasyong ito.